Ladies and gentlemen, behind every successful man is a woman who truly understands his vision. Kaya ngayong gabi, I want to introduce the woman who truly deserves to stand by my side. Camilla Rhodes, isang nakakabinging kong alon ng palakpakan ang yumanig sa marangyang bulwagan. Ang mga nakakapasong ilaw mula sa malaking chandelier ay tila mga patalim na tumututok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Adrian, ang tinitingalang bilyonaryo ng bayan, habang mahigpit na nakahawak sa baywang ng isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang bestida. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, sa likod ng mga nagtataasang palamuti, nakatayo si Lillian, walang nakapansin sa kanya. Walang nakakita sa babaeng maghapon na nag-ayos ng bawat detalye ng paboritong puting rosas ni Adrian. Ang hangin sa sulok na yon ay nanlamig. Unti-unting gumagapang mula. Sa semento papasok. Sa kanyang mga sapatos, umaakyat sa kanyang gulugod hanggang sa manigas ang kanyang batok. Sa kanyang mga braso, yakap-yakap niya ang isang makapal na itim na Amerikana. Dala niya ito dahil alam niyang madaling sipunin ng asawa kapag lumalalim na ang gabi. Ngunit ang init ng pag-aalalang yon ay napalitan ng isang nakakasulasok na panlalamig. Ang kanyang kanang hintuturo ay kumikirot. Kanina lang, bago magsimula ang programa, natinik siya habang pilit na inaayos ang mga bulaklak sa mesa ng kanyang asawa. Isang patak ng mainit at malapot na dugo ang tumulo mula sa kanyang sugat. Dahan-dahang bumagsak at sumipsip sa mamahaling sutla ng lining ng Amerikanang yakap niya. Ang halimuyak ng mga sariwang rosas ay biglang nahaluan ng kalawangin na amoy ng sarili niyang dugo. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang pipi at punit na tanong ang nag-echo sa kanyang isipan. Ang kanyang sikmura ay biglang namilipit, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang matinding pagduduwal na dulot ng lantarang panlilinlang. Habang pinapanood niya kung paano haplusin ni Adrian ang buhok ni Camilla, isang boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Thank God my son finally stepped out of the shadow of a useless wife. Napalingon si Lillian. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang kanyang biyenan, si Doña Veronique, ang matapang at matapang na amoy ng antigong pabango ng matanda ay halos sumakal sa hangin. Ang mga mata nito ay nanliliit, puno ng panghahamak, habang pinagmamasdan ang simpleng itim na bestida ni Lillian na malayong malayo sa kinang ng mga bisita. Look at them, Lillian. Patuloy ng matanda. Ang tinig ay matalim na parang basag na salamin. Ganyan ang itsura ng tagumpay. Adrian needs someone who can elevate his status, hindi isang babaeng walang ambag sa lipunan at pabigat lang sa pamilya. Nakakahiya. You should be grateful pinapakain ka pa ng anak ko. Isang mapait na laway ang nilunok ni Lillian. Ang salitang nakakahiya ay tila nagpabigat sa kanyang mga balikat. Siya ang gumawa ng lahat. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ng asawa niya, ang mismong bulwagang kinatatayuan nila, ang perang ipinambili ng pulang bestida ng kabit nito. Lahat ng yon ay nagmula sa pondong siya ang nagmamay-ari. Ngunit narito siya, nagtatago sa dilim, nagdudugo ang kamay, at tinatawag na palamunin. Hindi siya sumigaw. Wala siyang ibinatong baso. Ang sakit ay napakatindi, kaya't ang kanyang mga luha ay nag-urong, naging yelo bago pa man pumatak. Sa halip, isang nakakatakot na pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang laso ng katotohanan ay tuluyan ng pumatay sa natitirang awa niya para sa kanyang sarili. Habang umaalingaw-ngaw ang tawanan ni na Adrian at Camille Sheila sa mikropono, inilibot ni Lillian ang kanyang paningin sa kabilang dulo ng madilim na bulwagan. Doon, nakasandal sa isang haligi, ay isang lalaking nakasuot ng maayos na abong suit, si Attorney Rafael Cortez. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay may halong pag-unawa at paghihintay. Sa kamay ng abogado ay isang itim na telepono na nakasindi ang screen
handang magpadala ng isang mensahe na babago sa lahat. Dahan-dahan, ibinuka ni Lillian ang kanyang mga braso. Ang mamahaling Amerikana na kanina pa niya inaalagaan ay tuluyang dumaos-dos mula sa kanyang yakap. Bumagsak ang mabigat na tela sa malamig at matigas na marmol, naiiwan ang mantsa ng kanyang dugo na hindi na kailanman mabubura. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang abogado. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng pag-ibig. Isang napakaliit, halos hindi mapansin na pagtango ang ginawa ni Lillian. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Lillian habang nakaupo siya sa gilid ng malaking kama. Ang tahimik na pag-usad ng oras sa loob ng madilim na silid ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng palakpakan na iniwan niya sa bulwagan kanina. Dito, sa loob ng kanilang kwarto, ang pamilyar na amoy ng lavender na lagi niyang ginagamit sa mga punda ng unan ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na winasak ng bumukas ang mabigat na pintong kahoy. Pumasok si Adrian. Ang bawat hakbang nito ay may dalang bigat ng kayabangan, ngunit ang mas nakapandidiri ay ang hangin na sumunod sa kanya. Agad na nilamon ang amoy ng lavender ng isang nakakasulasok at matapang na floral na pabango, matamis, agresibo, at hindi kanya. Pabango iyon ng babaeng nakapulang bestida. Tahimik na tumayo si Lillian. Sa loob ng 5 taon, naging isang automatikong tungkulin ang salubungin ng asawa, kunin ang coat nito, at luwagan ng kurbata. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay kalmado, ngunit ang kanyang dibdib ay parang sasabog. Habang dahan-dahan niyang kinakalas ang buhol ng silk na kurbata, naramdaman niya ang init mula sa leeg ni Adrian. Ngunit sa halip na ginhawa, ang init na iyon ay nagpadala ng isang nakakapasong lamig na gumapang pababa sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kwelyo ng puting polo nito. May isang malinaw at mapulang mantsa ng lipstick na nakadiin sa tela. Isang aroganteng marka ng pag-angkin mula sa ibang babae. Napansin ni Adrian ang paghinto ng mga kamay ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Lillian mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay nanlalabo sa alak at puno ng pangmamaliit. "Are you going to start a drama tonight, Lillian?" Wika ni Adrian. Ang boses ay may halong inis at pagbabanta. "Huwag mo akong umpisahan. I am exhausted from running this empire. Ang dami kong inaasikaso para lang maibigay sa iyo ang marangyang buhay na ito." Hindi kumibo si Lillian. Ang kanyang katahimikan ay tila mas lalong nagpagalit kay Adrian. "Don't give me that look." Patuloy nito, pilit na ginagamit ang utang na loob upang ipiring sa asawa ang sariling kasalanan. "You should know your place. Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka ba ngayon? You have nothing without me. Wala kang kakayahang mabuhay mag-isa. Kaya matuto kang magpasalamat sa kung anong meron ka. Huwag kang mag-inarte dahil wala kang maipagmamalaki." Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kaluluwa ni Lillian. Wala akong maipagmamalaki? Ang mga gusaling ipinagmamalaki nito sa kanyang mga kaibigan. Ang kotseng minamaneho nito patungo sa kanyang kabit. Maging ang kama kung saan ito matutulog. Lahat ay binili ng perang nanggaling sa talino at pawis niya. Nakakasukang isipin na ang magnanakaw pa ang may ganang manumbat. Nilunok ni Lillian ang nag-aapoy na galit sa kanyang lalamunan. Tiniklop niya ang kurbata at dahan-dahang umatras. "Magpahinga ka na." Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Ang boses ay patag at walang emosyon. Tinalikuran niya ang asawa at pasimpleng iginawi ang kanyang paningin sa pinakababang bahagi ng malaking aparador na gawa sa mahogany. Sa ilalim ng mga nakatupad na kumot doon, nakatago ang isang makapal na itim na leather folder. Isang lalagyan na naglalaman ng mga dokumentong hindi pa nakikita ng kahit na sino sa pamilya Haley. Makalipas ang ilang minuto, ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat at kampanteng paghinga ni Adrian na tuluyan ng nakatulog.
Natutulog ito ng mahimbing, punong-puno ng tiwala sa sarili na ang kanyang asawa ay isang bulag at sunod-sunuran na anino. Ngunit sa dilim ng kwarto, hindi natutulog ang anino. Nakatayo si Lilian sa tabi ng bintana. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang isang maliit at lumang modelo ng cellphone na hindi kailanman nakakonekta sa wifi ng bahay na yon. Ang mapusyaw na liwanag mula sa screen ay nagbigay anino sa kanyang mukhang walang bakas ng luha, kundi isang malamig na determinasyon. Pinindot niya ang lumang keypad at nag-type ng isang mensahe para kay Rafael. Simulan na ang pagbawi. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mabibigat na kortina ng mansyon ng mga hale, ngunit walang init na dala ang umagang yon. Sa kusina, ang hangin ay mabigat, puno ng magkahalong amoy ng mamahaling kape at ng matapang na sabong panlaba na nanunuot sa suot na apron ni Lilian. Abala siya sa paghihiwa ng sariwang prutas nang marinig niya ang malalakas na halakhak mula sa hapagkainan. I'm telling you, Hiha, you have an exquisite taste. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan. Ang boses ni Doña Veronique ay umaalingaw-ngaw, puno ng papuri na hindi kailanman natikman ni Lilian sa loob ng 5 taon. Pinunasan ni Lilian ang kanyang basa at namumulang mga kamay sa kanyang apron bago lumabas ng kusina, bit-bit ang isang pilak na tray ng kape. Pagdating niya sa komedor, bumungad sa kanya ang isang eksenang sinadya upang iparamdam kung gaano siya kaliit. Nakaupo sa mismong kabisera, sa silyang karaniwang inuupuan ni Adrian, ay si Camila. Katabi nito ang kanyang biyenan na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Nang makita ng matanda si Lilian, agad na nawala ang ngiti nito. Ang kanyang mga mata ay nanlamig at tila nandidiri sa simpleng ayos ng manugang. Lilian, ang bagal mo naman. Hindi mo ba nakikita na may bisita tayo? Serve the coffee and make sure hindi matapang. Sensitive ang tiyan ni Camila. Utos ni Doña Veronique. Ang tono ay parang nakikipag-usap sa isang mababang uring katulong. Lumapit si Lilian. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang maskara ng perpektong pagtitimpi. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga porselanang tasa. Ang amoy ng imported na kape ay nilamon ng amoy ng pabango ni Camila, ang parehong matamis at agresibong amoy na nanggaling sa leeg ng asawa niya kagabi. Habang nagbubuhos ng mainit na kape si Lilian, pasimpleng inilapit ni Camila ang kanyang mukha sa matanda. Sapat lamang ang lakas ng boses upang malinaw na marinig ng nagbubuhos na asawa. Tita, I feel bad for her sometimes. Wika ni Camila. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kamay ni Lilian. Nakakaawa. She looks like she hasn't bought anything nice for herself in years. Wala man lang class. No wonder Adrian gets bored. A man needs a partner, hindi kasambahay. Tumawa si Doña Veronique, isang mapanuyang tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. What can we expect? Sanay siya sa hirap. Kahit anong ibigay ni Adrian na pera, hindi maitatago ang pagiging probinsyana. Pera ni Adrian. Isang mapait na ngiti ang halos sumilay sa mga labi ni Lilian. Kung alam lang ng 2 ahas na ito na ang kinauupuan nilang upuan, ang kapeng iniinom nila, at maging ang mamahaling mansyong ito ay nakapangalan sa mga kumpanyang hawak ng tinatawag nilang probinsyana. Sa kalagitnaan ng pagbuhos ni Lilian sa tasa ni Camila, sinadya ng modelo na iangat ang kanyang braso. Tinabig ang dulo ng pilak na lalagyan. Umapaw ang kumukulong itim na likido. Isang malaking patak ang dumiretso sa likod ng palad ni Lilian. Nakapapaso ang init. Ang balat niya ay agad na namula at kumirot. Ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hindi siya dumaing. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga babaeng ito na makita siyang nasasaktan. Oh my God, I'm so sorry, ang clumsy ko, patiling sabi ni Camila. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa namumulang balat ni Lilian. Look what you did, Lilian!
Baka mamantsahan pa ang dress ko. Sus Mario Sep Lilian, linisin mo nga iyan. Wala ka talagang ginawang tama. Bulyaw ng biyenan niya. Kalmadong ibinaba ni Lilian ang lalagyan ng kape. Hindi niya pinansin ang hapdi ng kanyang kamay. Dumukot siya ng isang puting table napkin mula sa bulsa ng kanyang apron at dahan-dahang pinunasan ang tumulong kape sa lamesa. Habang pinupunasan niya ang mesa, hindi napansin ng dalawa ang maliit na logo na nakaprint sa gilid ng napkin. Isang simpleng hugis ng bundok na may mga letrang AH, Apex Holdings. Ang pangunahing kumpanya kung saan nakasandal ang buong buhay, yaman at kayabangan ng pamilya Hale. Ang kumpanyang pagmamay-ari niya. Pasensya na, mahinahon niyang sabi. Itinapon niya ang maruming napkin sa basurahan, kasabay ng pagtatapon niya sa huling patak ng respeto para sa pamilyang ito. Sakto sa pag-ikot niya pabalik sa kusina. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagring ng telepono mula sa ikalawang palapag. Boses ni Adrian ang sumunod na narinig. Sumisigaw, natataranta, at puno ng galit. Tumingin si Lilian sa wall clock ng kusina. Saktong 9:00 ng umaga, nagsimula na ang pagguho ng kanilang palasyo. Ang pagbagsak ng mga mabibigat na maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ikalawang palapag. Nakatayo si Lilian sa hamba ng pinto ng kanyang maliit na study room, ang kaisa-isang lugar sa buong mansyon kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito niya itinatago ang kanyang mga lumang libro, mga pinatuyong bulaklak, at ang kanyang lumang laptop na hindi nakakonekta sa network ng bahay. Ngunit ngayon, ang lugar na yon ay pinapasok ng mga taong walang galang. 2 katulong ang nagkukumahog na nagpapasok ng mga kahon na may tatak ng mga mamahaling designer brands. Sa gitna ng silid, nakatayo si Camila, suot ang isang hapit na silk robe. Hawak nito ang isang baso ng champagne, tila nag-iinspeksyon ng bagong kaharian. Tita Veronique, are you sure it's okay na dito ko ilagay ang mga gamit ko? Malakas na tanong ni Camila. Pilit na ginagawang pambata ang kanyang boses. I mean, baka magalit ang asawa ni Adrian. Mula sa likuran, lumitaw si Doña Veronique. May daladalang folder. Nonsense, Hija. Ang study room na ito ay puro alikabok at mga walang kwentang libro lang ang laman. Hindi naman ito ginagamit ng tama. You need a spacious walk-in closet for your upcoming shoots. Mas may pakinabang ka rito. Pagbaling ng matanda, nakita niya si Lilian na tahimik na nanonood sa kanila. Ang panga ni Doña Veronique ay tumigas. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Oh, andyan ka pala. Malamig na wika ng matanda. Hindi man lang nag-abala na itago ang pagkasuklam. Linisin mo na ang mga gamit mo dyan. Camila will be staying here for a while. Adrian needs her support para sa paparating na malaking project ng kumpanya. Huwag ka nang magmatigas. Wala ka namang ginagawa sa kwartong ito, kundi ang magkulong. Isang malamig na hanging tila galing sa sementeryo ang yumakap sa sistema ni Lilian. Support? Ang kumpanyang muntik nang bumagsak kaninang 9:00 dahil iniipit niya ang pondo. Ang kumpanyang kailangan ng asawa niya ng milagro para maisalba. Sinusuportahan daw ng babaeng walang alam kundi gumastos. Ang sikmura ni Lilian ay nag-alboroto sa pagduduwal. Ang kapalpakan at katangahan ng mga taong ito ay umabot na sa sukdulan. Wala silang kaalam-alam na ang pagpasok ng higad na ito sa bahay ay hindi simula ng tagumpay, kundi isang masayang pagdiriwang sa mismong libingan nila. Ang mga libro ko, panimula ni Lilian, ang boses ay sadyang pinahina. Hindi siya takot, ngunit kailangan niyang panatilihin ang ilusyon. Ang isang ahas ay mas nakamamatay kapag hindi ito nakikita. Itapon mo sa bodega, bulyaw ni Doña Veronique, halatang naiirita sa kahit na anong sagot mula sa manugang. I told you, your books have no value here. Ang kailangan ng pamilyang ito ay koneksyon, ganda, at representasyon sa society. Mga bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay. Napangiti si Camila ng palihim. Dahan-dahan itong lumapit sa lumang oak desk ni Lilian. Gamit ang dulo ng kanyang mahaba
at pinakintab na kuko. Itinulak niya ang isang lumang fountain pen na nakapatong doon. Nahulog ito sa sahig at gumulong papunta sa mga paa ni Lilian. Oops, sorry. Wika ng kabit, ang mga mata ay nanunuya. Bili na lang kita ng bago, yung mumurahin na bagay sa'yo. Yumuko si Lilian para pulutin ang pen. Ang malamig na bakal ng panulat ay nagbigay ng pamilyar na bigat sa kanyang palad. Ito ang pen na ginamit niya nang pirmahan niya ang pagtatag ng Apex Holdings, ang panulat na nagbigay ng kapangyarihan sa mga pautang na bumubuhay kay Adrian. Habang nakayuko siya, ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Itinatago ang isang nangiting walang bahid ng awa. Oo, Camila, isip niya. Ang mga librong ipinatatapon ninyo ay walang halaga. Ngunit ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng desk na yan ang magpapadala sa inyo sa kalsada. Tumayo si Lilian ng tuwid. Walang bakas ng pagtutol sa kanyang mukha. Ako na ang mag-aayos ng mga gamit ko. Kalmadong wika niya. Ang boses ay tila isang malamig na tubig sa basag na baso. Sana maging komportable ka sa kwartong ito hanggang sa meron ka pang matitirhan. Hindi naintindihan ni Camila ang huling sinabi niya. Umirap lang ito at humigop ulit ng champagne. Nagsimulang mag-empake si Lilian ng kanyang mga libro sa mga lumang karton. Ang bawat pahinang inilalagay niya sa kahon ay tila pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang pagpapanggap. Ang mga daliri niya, na namumula pa rin sa paso ng kape kanina, ay mabilis na gumalaw hindi para magligpit, kundi para tiyakin na lahat ng ebidensya, lahat ng resibo ng pagwaldas at lahat ng lihim na accounts na nakatago sa study room ay kasama niyang lalabas ng pintuang yon. Habang nagbubuhatan siya ng kahon pababa ng hagdan, nakita niya si Adrian na nagmamadaling pumasok sa main door. Ang mukha nito ay namumutla, pawisan, at ang buhok ay magulo. Ang kurbata na inayos niya kagabi ay nakasabit lang ng maluwag sa leeg nito. Ma! Camila! Sigaw ni Adrian. Ang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. The bank. They froze our main accounts. Hindi nila sinasabi kung bakit. Huminto si Lilian sa kalagitnaan ng hagdan. Ang bigat ng kahon sa kanyang mga braso ay tila naging magaan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ngunit sa loob niya, isang malamig at madilim na pagdiriwang ang nagsimula. Ang amoy ng pritong bawang at tuyong isda ay nanunuot sa bawat sulok ng maliit at masikip na karinderya na yon. Ang mga lumang bentilador sa kisame ay umiikot ng mabagal, tila nagrereklamo sa bawat paggalaw, habang ang ingay ng mga tricycle sa labas ay nagpapabingi sa paligid. Malayong malayo ito sa mga air-conditioned na boardroom na paboritong tambayan ni Adrian. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito pinili ni Lilian. Nakaupo siya sa isang monoblock chair na bahagyang yumanig nang sumandal siya. Suot niya ang isang kupas na abong sweater at lumang maong na pantalon. Wala siyang kahit anong alahas sa katawan. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo na hindi natutunaw. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesang nababalutan ng manipis at malagkit na plastic cover, ay isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Nasa tapat niya si Attorney Rafael Cortez. Hindi tulad ni Lilian, ang abogado ay nakasuot ng isang formal na itim na suit na halatang mamahalin. Ang kaibahan ng ayos nilang dalawa ay umani ng mga nakaw na tingin mula sa ibang kumakain. Ngunit walang pakialam si Rafael. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa babaeng nagmamay-ari ng kapalarang hawak niya sa kanyang mga kamay. Ma'am Lilian, panimula ni Rafael, ang boses ay mababa at seryoso. Nilulunod ang ingay ng paligid. Ang utos mo kagabi ay naisakatuparan na. Ang mga primary accounts ng Apex Holdings ay naka-freeze na. Pati na rin ang mga subsidiary companies na ginagamit ni Adrian para sa mga personal na luho niya. Sarado na rin. Tumango si Lilian. Pinagmasdan niya ang mga dokumento. Makikita doon ang mga pangalan ng kumpanya,
mga figura ng bilyong piso, at mga listahan ng mga ari-arian. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Isang pangalang hindi kailanman binigyan ng importansya ng pamilyang umapi sa kanya. Ngunit gusto kong malinaw sa iyo ito. Patuloy ng abogado, inuusog ang isang manipis na piraso ng papel na may tatak na confidential patungo kay Lilian. Kapag pinirmahan mo ang Phase 2, walang atrasan. Babawiin natin ang lahat. Ang linya ng kredito niya sa mga bangko, ang mga sasakyan, pati na rin ang mismong titulo ng mansyon kung saan kayo nakatira. Mauubos siya, ma'am. Hindi lang siya mababankrupt, baka makulong pa siya dahil sa mga pekeng papeles na ginawa niya para makautang. Tumingin si Lilian sa piraso ng papel. Naalala niya ang bigat ng mga maleta ni Camilla na ibinagsak sa sahig ng kanyang study room. Naalala niya ang halakhak ng kanyang biyenan habang inaalipusta ang kanyang pagkatao. At higit sa lahat, naalala niya ang nakakasulasok na amoy ng pabango ng ibang babae sa mismong kwelyo ng asawang pinagsilbihan niya ng tapat. Akala nila, Rafael, na wala akong pupuntahan, mahinang wika ni Lilian. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa lungkot, kundi sa isang matinding determinasyon. Akala nila, ang pagiging tahimik ko ay kahinaan. Ang hindi nila alam, sa loob ng 5 taon, ginawa kong pader ang sarili ko para hindi sila gumuho. Ngayon, gusto nilang gibain ang pader na yon. Iniabot niya ang kanyang kamay upang kunin ang mumurahing ballpen na ibinigay ng tindera kanina nang umorder sila ng kape. Kung gusto nilang makita kung ano ang nasa likod ng pader na yon, malamig na dugtong niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa abogado. Ipakita natin sa kanila ang impyerno. Idiniin niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang asul na tinta ay tumagos sa papel, nag-iiwan ng isang matapang at malinaw na pirma. Hindi ito pirma ng isang asawang sunod-sunuran. Ito ay pirma ng isang reyna na inaangkin pabalik ang kanyang korona. Hinawakan ni Rafael ang papel at maingat na ibinalik sa kanyang briefcase. Ang pag-click ng lock ng briefcase ay tumunog ng malakas. Tila huling hatol ng isang hukom bago ibaba ang asero. May isa pa pala. Dagdag ni Rafael, inilalabas ang isang maliit na silver USB drive mula sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ito sa mesa. Ayon sa inutos mo, pinaimbestigahan ko rin ang mga transaksyon ni Camilla Rhodes. Natagpuan namin ito. Mga wire transfers na nagpapakitang nagpapadala siya ng pera ng kumpanya sa sarili niyang sikretong account sa Cayman Islands. Hindi alam ni Adrian na ninanakawan na siya ng babaeng pinagmamalaki niya. Napangiti si Lilian, isang mapaklang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang USB at isinilid sa kanyang bulsa. Ang malamig na bakal ng USB ay tila pampakalma sa pagod niyang kaluluwa. Ipapapadala ko na ang mga notice of default sa mga bangko ngayong hapon, wika ni Rafael habang tumatayo. Mag-iingat po kayo, Ma'am Lilian. Kapag nalaman niya ang totoo, baka maging marahas siya. Hindi siya magiging marahas, Rafael. Kalmadong sagot ni Lilian, nananatiling nakaupo. Inikot niya ang malamig at natirang kape sa kanyang baso. Siya ay magiging isang pulubi na nagmamakaawa sa taong pinakakinasusuklaman niya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng kanyang abogado, palabas ng masikip na karinderya, nag-vibrate ang lumang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Adrian. Umuwi ka ngayon din. I need you to call your rich friends. Wala tayong pera pambayad ng mga suppliers. Huwag kang pabigat. Gumawa ka ng paraan. Tinitigan ni Lilian ang mensahe. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Ang aroganteng bilyonaryo ay nag-uumpisa ng matakot at hindi pa man lang siya nakakapagsimula. Ang nakakabinging katahimikan na karaniwang bumabalot sa malaking mansyon ay napalitan ng isang magulong atmosfera pagtapak pa lamang ni Lilian sa pinto. Ang mga mamahaling florera na palagi niyang pinupunasan ay wala sa ayos, tila nabangga ng isang taong nag-aapura.
Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang tambak ng mga nalukot na papel at mga bukas na sobre sa ibabaw ng glass table. Nangingibabaw sa hangin ang amoy ng takot. Isang maasim na amoy ng malamig na pawis na pilit tinatakpan ng matapang na kolone ni Adrian. Nagpapabalik-balik sa paglalakad ang asawa niya. Nakasukbit ang telepono sa tainga, halatang namumula ang leeg sa matinding galit. Sa isang tabi, nakaupo si Camila sa paboritong silya ni Lilian. Tamad na nagkikis-kis ng kanyang mga kuko, tila naiinip sa ingay. Nang makita ni Adrian si Lilian, padabog niyang ibinaba ang hawak na telepono at mabilis na lumapit sa asawa. Hinawakan nito ang braso ni Lilian ng mahigpit. "Saan ka ba galing?" Bulyaw ni Adrian, ang mga ugat sa kanyang noo ay halos pumutok. "Hindi mo ba nabasa ang text ko? The suppliers are pulling out. Iniipit tayo ng bangko. Kailangan ko ng cash flow ngayon din." Tinitigan ni Lilian ang kamay ng asawa na nakadiin sa kanyang braso. Naramdaman niya ang init at panginginig nito. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang matibay na haligi. Ngayon ay isa na lamang desperadong nilalang. Wala siyang naramdamang takot. Wala rin siyang naramdamang awa. "Anong gusto mong gawin ko, Adrian?" Mahinang tanong ni Lilian. Pinananatiling maamo at inosente ang kanyang mukha. "Use your contacts, yung mga dati mong kilala bago kita pinakasalan at kinahon dito." Pilit ng asawa niya, idinidikit ang katotohanan na kontrolado siya nito. "Call them. Mangutang ka. Sabihin mo babayaran ko ng triple kapag na-release na ang pondo ko. For once in your life, maging kapaki-pakinabang ka naman sa pamilyang Agyeng, nagpakain at bumuhay sa'yo." Mula sa sofa, umirap si Camila at humalukip-kip. "Babe, do you really think may magpapautang sa kanya? Tingnan mo nga ang itsura. She looks like a beggar. Baka isipin ng mga friends niya scammer siya. Ako na lang ang tatawag sa mga sponsor ko." Hindi pinansin ni Adrian ang kabit. Sa pilitan nitong isiniksik ang isang telepono sa mga palad ni Lilian. "Tumawag ka. Ngayon na. Pakiusapan mo sila hanggang sa magbigay sila ng pera." Ang malamig na screen ng telepono ay dumikit sa balat ni Lilian. Tumingin siya kay Adrian. Ang pilit na paggamit nito ng utang na loob upang manipulahin siya ay nakakasuka. Lalo na't hindi nito alam na ang babaeng inuutusan nitong manlimos ay ang mismong nagmamay-ari ng mga bangkong nagkakait sa kanya ng pera. Yumuko si Lilian, hinayaan ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang mukha upang itago ang lamig sa kanyang mga mata. Pinindot niya ang telepono. Nag-dial ng isang random na numero. Ito ay direktang linya sa automated answering machine ng sarili niyang kumpanya. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Pilit niyang pinanginig ang kanyang balikat at ginawang garalgal ang kanyang boses. Isang perpektong pag-arte ng isang asawang kaawa-awa. "Hello, Tita? Ako po ito, si Lilian." Panimula niya habang nakikinig sa walang emosyong boses ng makina sa kabilang linya. "Opo, kailangan po sana namin ng tulong ni Adrian. Kahit magkano lang po para sa kumpanya." Hinayaan niya ang ilang segundong katahimikan bago ibagsak ang kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim, tila pinagsakluban ng langit at lupa. "Ganoon po ba? Sige po. Pasensya na po sa abala." Ibinaba niya ang telepono at tumingala kay Adrian. Ang mga mata ay gawa-gawang puno ng pagkabigo. "Binabaan niya ako ng linya. Wala daw silang tiwala sa kumpanya mo dahil sa mga kumakalat na balita." Namula sa matinding galit ang mukha ni Adrian. Padarag niyang hinablot ang telepono mula sa mga kamay ni Lilian. "Wala kang kwenta." Sigaw nito na umaalingaw-ngaw sa buong sala. "Kahit kailan, wala akong napala sa'yo. Ako ang nag-ahon sa'yo sa hirap. Ako ang nagbigay ng apelyido sa'yo. Tapos sa oras ng pangangailangan, wala kang maitulong. You are useless." Pumasok mula sa kusina si Doña Veronique. Halatang narinig ang komosyon. "I told you, Adrian. Palamunin lang yan. She brings bad luck to this family."
Huminga ng malalim si Adrian, pilit na pinapakalma ang sarili habang inaayos ang nagusot niyang kurbata. Kailangan niyang magmukhang matatag. Fine, I will fix this myself. Matigas na idineklara nito. Tuloy ang grand birthday party ko bukas. We need to show the investors that we are financially stable. Hindi nila pwedeng isipin na lumulubog na ang kumpanya. Itinuro nito ang mukha ni Lillian. Ikaw, asikasuhin mo ang catering. Make it look expensive. At wag na wag kang magpapakita sa mga bisita. Nakakahiya ang mukha mo. Camila will be my host. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang kabit at mabilis na lumabas ng mansyon, iniiwan si Lillian na mag-isa sa gitna ng makalat na sala. Nang makalabas ang kotse ng kanyang asawa, unti-unting itinaas ni Lillian ang kanyang paningin. Ang garalgal ng kanyang boses at ang panginginig ng kanyang mga balikat ay biglang naglaho. Isang mabagal at nakakapanindig balahib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa saradong pinto. Gumagawa siya ng sarili niyang libingan para bukas at Lillian ang mismong maghahagis ng lupa. Ang kusina ng mansyon ay parang isang pabrika ng mamahaling pabango. Amoy ng nilulutong steak, truffle oil at mga inihaw na salmon ang bumabalot sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lillian ay nakatayo sa harap ng isang malaking chopping board. Pinagpapawisan siya habang hinihiwa ng pino ang mga halamang gamot. Ang kanyang puting apron ay may mga maliliit na mantsa ng dugo mula sa sariwang karne. Sinunod niya ang utos ni Adrian. Ginawa niyang perpekto ang lahat ng ihahanda para sa kaarawan nito. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na hindi siya pinahintulutang dumalo sa mismong pagdiriwang, ngunit ginawa niya pa rin itong espesyal. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil gusto niyang ang huling hapunan nito bilang isang bilyonaryo ay maging walang kapintasan. Nang matapos ang paghahanda ng pagkain, mabilis na umakyat si Lillian sa kanyang kwarto para kunin ang isang maliit at asul na kahita. Iyon ay ang kanyang regalo. Isang relong Patek Philippe na matagal na niyang pinag-ipunan mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa kanya noon. Kahit pa hindi niya ginagalaw ang sarili niyang pondo, chine-check niya pa rin ang presyo ng bawat item na binibili niya. Ang relong ito, ang huling simbolo ng kanyang pagpapanggap bilang isang mapagmahal na asawa. Pagbaba niya sa sala, halos mapako siya sa kinatatayuan. Ang silid na yon, na dati ay inayos niya ng mag-isa para sa anumang okasyon ng pamilya. Ngayon ay puno ng mga tagalinis at tagadekorasyon na inupahan ni Camila. Ngunit hindi yon ang nakapagpatigil kay Lillian. Nakatayo si Adrian sa gitna ng sala, nakasuot ng isang kumikinang na tuxedo na halatang bagong gawa. Sa tabi nito ay si Camila, suot ang isang nakakahilong ginto at itim na gown. Pareho silang nakaharap sa isang malaking salamin. Sinusuri ang kanilang mga hitsura. Nilapitan ni Lillian ang asawa, bit-bit ang maliit na kahita. Adrian! Mahinang tawag niya. Ang boses ay parang isang lumang plaka na patuloy na tumutugtog sa kabila ng mga gasgas. Inayos ko na ang catering at may regalo ako sa'yo para sa birthday mo. Inilahad niya ang asul na kahita. Ang mga mata niya ay naghihintay na kahit na paano, sa kabila ng lahat, ay magpapakita ng kahit kaunting pasasalamat ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 5 taon. Hinarap siya ni Adrian. Wala sa mukha nito ang excitement o kasiyahan. Kinuha nito ang kahita ng walang anumang pasintabi at binuksan yon. Ang mamahaling relo ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Patek Philippe, malamig na wika ni Adrian, hindi man lang tiningnan ang mukha ng asawa. Saan ka kumuha ng perang pambili nito? Inipon mo mula sa allowance na binibigay ko? Kung gayon, binili ko rin pala ito para sa sarili ko. Isang tawa ang sumunod. Tawa ni Camila. Babe, malamig na sabi ng kabit, humawak pa sa braso ni Adrian. Ang cheap naman ng ganyang klaseng surprise. It feels like you bought it for yourself. Using your own money, but making her hand it to you para magmukhang may silbi siya.
Tumango si Adrian. Sinasangayunan ng bawat salita ng kabit niya. Ibinulsa nito ang relo. Walang pakialam sa halaga at damdaming nakapaloob doon. Sige, aalis na kami. Wika nito na parang nagpapaalam sa isang simpleng katulong. Make sure the food is served warmly when the guests arrive. Huwag kang lalabas ng kwarto. Baka isipin ng mga investors na totoo ang chismis na nababankrupt na tayo kapag nakita nila ang asawa kong mukhang pulubi. Umatras si Lillian. Hindi na niya piliting isara ang sakit sa kanyang puso. Hayaan niyang makita ng dalawa ang panghihina sa kanyang mga mata. Ang unti-unting pagtulo ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ito na ang huling patak ng pag-iyak niya at ipapakita niya sa kanila ang huling bakas ng kanyang pagiging walang laban. Habang umiiyak, narinig niya ang sasakyan ni Adrian na umaalis sa mansyon, kasama si Camila na tuluyang nanakaw ang lahat ng karapatang nararapat sa kanya. Nang mawala ang ingay ng makina, agad na natuyo ang mga luha ni Lillian. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng sakit ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at agad na naglabas ng isang lumang travel bag mula sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga luhang inialay niya kay Adrian ay katumbas ng pagsasara ng kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang relong ibinigay niya ay hindi isang regalo, kundi isang orasang nagbibilang patungo sa pagkawasak ng imperyong inaakala ni Adrian na kanya. Nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga damit. Mga simpleng damit lang, walang anumang gamit na binili ng asawa niya para sa kanya. Ang mga mamahaling damit at alahas na binili ni Adrian, na pilit nitong inihahambing sa pagmamahal niya, ay mananatili sa loob ng mansyong yon, handa para sa huling tagpo. Ang musika mula sa grand piano sa ibaba ay umaabot hanggang sa ikalawang palapag ng mansyon. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita para sa kaarawan ni Adrian. Sa loob ng kanyang kwarto, nakatayo si Lillian sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang travel bag na naglalaman lamang ng mga damit na binili niya bago pa man siya ikasal ay maayos na nakapatong sa kama. Handa na siyang umalis, ngunit bago siya makahakbang palabas, malakas na bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Veronique, kasunod si Camilla na nakasimangot habang inaayos ang laylayan ng kanyang gintong gown. Mula sa likuran nila, sumunod si Adrian na may bitbit na baso ng alak, halatang nakainom na, bago pa man magsimula ng tuluyan ang party. Lillian, buksan mo ang safe. Walang pasubaling utos ng matanda. Kailangan ni Camila ang heirloom necklace. Hindi siya pwedeng humarap sa mga investors nang walang suot na alahas na nagpapakita ng yaman ng pamilya. Tiningnan ni Lillian ang kanyang biyenan. Ang heirloom necklace, isang kwintas na gawa sa purong diamante at esmeralda na ipinamana sa kanya ni Doña Veronique noong araw ng kanyang kasal. Iyon lamang ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tanggap siya sa pamilyang ito. At ngayon, babawiin iyon para ibigay sa isang kabit. Ang kwintas na yon ay ibinigay niyo sa akin, Ma. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Lillian. Ibinigay ko yon sa asawa ng anak ko. Matigas na sagot ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang asawang dapat sana'y nagdadala ng karangalan. Pero, tingnan mo ang sarili mo. Wala kang naiambag, kundi kahihiyan. Hindi ka nababagay sa alahas na yon. Camila is the one representing our family tonight. Ibigay mo sa kanya. Tumingin si Lillian kay Adrian. Naghihintay ng pagtatanggol, ngunit ang lalaki ay uminom lang ng alak at umiwas ng tingin. Just give it to her, Lillian. Huwag ka nang gumawa ng eksena. It's just a necklace. Hindi mo naman magagamit yan dito sa kwarto. Naramdaman ni Lillian ang pamumuo ng galit sa kanyang lalamunan. Isang galit na matagal na niyang pinipigilan. Ngunit kailangan niyang tapusin ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakatagong safe sa likod ng malaking painting. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng dial
Habang inikot niya ang mga numero, ang bawat pag-click ng kandado ay tila pagputol ng mga kadenang gumagapos sa kanya sa pamilyang ito. Nang bumukas ang safe, agad na kinuha niya ang mahabang pulang velvet box. Bago niya tuluyang isara ang pinto ng bakal, palihim niyang inipit sa ilalim ng kanyang manggas ang isang manipis na brown envelope. Ang huling piraso ng ebidensya na magpapabagsak kay Adrienne. Lumapit siya kay Camila at inabot ang kahon. Mabilis itong hinablot ng kabit. Binuksan nito ang kahon at kuminang ang mga diamante sa ilalim ng ilaw. Ngumiti ng malapad si Camila. Isang nangiting puno ng tagumpay at pagmamay-ari. Kinuha nito ang kwintas. Sa sobrang pagmamadali at pagkasabik ni Camila, naidangle niya ang kwintas sa hangin upang ipakita kay Doña Veronique. Nang humakbang siya paatras, ang kanyang matulis na takong ay bumaon ng malakas sa sahig. Ngunit hindi sa sahig tumama ang kanyang takong. Ang dulo ng takong ng sapatos ni Camila ay bumaon sa mismong apron ni Lilian na nahulog kanina malapit sa kama. Ang apron na may mantsa ng dugo at pawis niya sa paghahanda ng pagkain para sa kaarawan ni Adrienne. Ang tela ay napunit. Ang tunog ng pagpunit ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tiningnan ni Camila ang napunit na apron sa ilalim ng kanyang sapatos. Imbes na humingi ng paumanhin, tumawa lamang ito at inikot ang kanyang paa. Mas lalong sinisira ang tela. Oops, sorry. Akala ko basahan. Nakangising wika nito habang ipinapasuot kay Doña Veronique ang kwintas. Tinitigan ni Lilian ang nasirang apron, ang simbolo ng kanyang sakripisyo at pagpapakatanga. Wala nang natira. Ang ugnayan niya sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol tulad ng telang iyon. Lumapit siya sa kanyang kama at kinuha ang kanyang travel bag. Isinukbit niya ito sa kanyang balikat. Napansin ni Adrienne ang bag. Ang kilay nito ay nagsalubong. Saan ka pupunta? Ang daming bisita sa baba. Gusto mo bang mag-iskandalo? Aalis na ako, Adrienne. Kalmadong sagot ni Lilian. Ang boses ay walang bakas ng pag-iyak o pagmamakaawa. Ang yelo sa kanyang mga mata ay tuluyan ng tumigas. Tumawa si Adrienne, isang halakhak na puno ng pagkasuklam. Aalis? Saan ka pupunta? Wala kang pera, wala kang pamilya na uuwian. Bukas na bukas din, babalik ka dito na gumagapang at nagmamakaawang pumasok muli. Tingnan ko lang kung mabubuhay ka nang wala ang pera ko. Hindi na lumingon si Lilian. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng pinto. Iniiwan ang halakhak ni Nina Adrienne at Camilla na umaalingaw-ngaw sa mga pader ng mansyon. Nang makalabas siya sa gate, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, humugot siya ng malalim na hininga. Ang hangin ay naging magaan. Ang pakiramdam ng kalayaan ay tila isang matamis na alak na unang beses niyang natikman. Habang naglalakad palayo sa mansyong ipinatayo ng kanyang pera, hinawakan niya ang brown envelope sa kanyang bulsa. Ang palabas ng mga hail ay magtatapos ngayong gabi at bukas ang kurtina ay tataas para sa sarili niyang entablado. Ang umaga pagkatapos ng marangyang kaarawan ay bumati kay Adrienne na may kasamang matinding sakit ng ulo at panunuyo ng lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay parang kinaskas ng papel de liha, habang ang paligid ay amoy alak at pinatuyong bulaklak mula sa selebrasyon kagabi. Nakadapa siya sa ibabaw ng gusot na kumot. Ang kanyang mamahaling tuksido ay nakakalat sa sahig kung saan niya iyon hinubad bago matulog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hinahanap ang nakasanayang baso ng malamig na tubig at aspirina na palaging nakahanda sa bedside table niya tuwing hangover siya. Ngunit wala iyon. Ang mesa ay malinis, walang anumang baso, walang gamot, at walang anino ni Lilian na tahimik na nagmamasid kung gising na siya. Napabangon si Adrienne, kinusot ang kanyang mga mata. Lilian! Sigaw niya, inasahang maririnig niya ang mga pamilyar na yabag ng kanyang asawa. Ngunit tanging ang umuugong na aircon lamang ang sumagot sa kanya. Nang mapasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng silid,
Doon niya napansin na may kulang. Ang mga picture frames sa ibabaw ng drawer kung saan nakalagay ang mga litrato nilang dalawa bago sila kinain ng sistema ng kayamanan, ay wala na. Ang mga paboritong libro ni Lillian na palaging nakapatong sa maliit na lamesa malapit sa bintana, naglaho. Maging ang simpleng amoy ng lavender na laging bumabalot sa silid tuwing naroroon ito ay napalitan ng matapang at nakakapasong amoy ng hangover at kalungkutan. Pumasok siya sa walk-in closet. Ang bahagi ng aparador ni Lillian ay completely empty. Walang naiwan kundi ang mga mamahaling damit at alahas na binili niya para dito. Mga gamit na pilit na inilalayo si Lillian sa tunay nitong pagkatao. Lahat ng iyon ay nakasabit. Walang bahid ng pagkakagamit. Parang mga kalansay na naiwan sa isang inabandonang sementeryo. Umalis nga siya, naisip ni Adrian, ngunit mabilis na pinalitan ng pagmamalaki ang kaunting pagtataka. Babalik din yun. Sanay na yun sa karangyaan dito. Hindi niya kayang mabuhay sa labas. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi ito ang mahinang katok ng mga katulong, kundi isang natatarantang paghampas. Pumasok si Doña Veronique. Ang mukha ay namumutla. Ang mga kamay na puno ng gintong singsing ay nanginginig hawak ang kanyang tablet. Sa likod niya ay si Camila na nakasuot pa rin ng robe. Ang mukha ay lukot sa pagkabigla at takot. Adrian, ano itong balita na kumakalat? Sigaw ng matanda. Inihagis ang tablet sa ibabaw ng kama. Kinuha ni Adrian ang device. Ang headline ng nangungunang business news outlet sa bansa ay nakasulat sa malalaking pulang letra. Bilyonaryong si Adrian Hale, iniimbestigahan sa multimillion-dollar fraud, Apex Holdings, ay prenice ang mga assets. Ang malamig na pawis ay biglang lumabas sa noon ni Adrian. Binalikan niya ang mga detalye ng balita. Ayon sa artikulo, ang pangunahing bangko na nagbibigay ng pondo sa kanyang mga proyekto ay naglabas ng notice of default. Lahat ng accounts na konektado sa kanya, pati ang credit card ni Camila at ang pondo ng mansyon ay naka-freeze na simula pa 8:00 ng umaga. Babe, my card got declined sa online shopping ko kanina. The bank said it was frozen by the main holder. Marteng reklamo ni Camila, tila mas inaalala pa ang mga sapatos na hindi niya nabili kaysa sa kinakaharap na krisis ng kumpanya. Tumayo si Adrienne, nagmamadaling kinuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng table. Tinawagan niya ang CFO ng kanyang kumpanya. Ang linya ay nagring ng ilang beses bago sinagot, ngunit hindi ang boses ng CFO ang narinig niya, kundi ang isang naka-record na mensahe mula sa telecom network. The number you have dialed is no longer in service. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya, ang abogado ng kumpanya, maging ang mga board of directors. Lahat ay hindi sumasagot o kaya'y hindi na aktibo. Para siyang inilagay sa isang black hole, pinutol sa anumang koneksyon niya sa mundo na itinayo niya sa kasinungalingan. Ako na ang tatawag sa bangko. It's a mistake. The anonymous founder of Apex Holdings will clear this up. Nanginginig na sabi ni Adrian habang nagdadial ng numero ng head bank manager. Sumagot ang manager. Ang boses nito ay formal at walang anumang bakas ng paggalang na nakasanayan ni Adrian. Mr. Hale, the instructions are clear. The anonymous chairman of Apex Holdings has officially authorized the freezing of all your assets due to unauthorized diversion of funds. Pinapaimbestigahan na rin kayo sa mga pekeng collateral na ginamit nyo para sa mga personal loans nyo. Anong chairman? Ako ang nagpapatakbo ng Apex. Ako ang CEO! Sigaw ni Adrian. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay muling lumitaw. You are just the CEO, Mr. Hale? Malamig na sagot ng manager. At as of 8:00 ng umaga today, tanggal na kayo sa pwesto. I strongly advise you to hire a good lawyer. Good day. Naputol ang linya. Bumagsak ang telepono ni Adrian sa kama. Ang nakakabinging katahimikan ng kwarto ay muling bumalot sa kanya. Wala siyang tubig. Wala siyang asprina.
at wala siyang asawang mag-aasikaso ng kanyang mga problema. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang asawang tinawag niyang pabigat, ang babaeng walang awa niyang itinaboy kagabi, ay ang tanging pumipigil sa pagguho ng kanyang buong mundo. At ngayon, wala na ito. Ang loob ng mansyon, na dati ay tila isang templo ng karangyaan, ay naging isang malamig na bilangguan. Ang amoy ng maasim na natapon na alak mula sa party kagabi ay humalo sa lansa ng mga natirang pagkain sa kusina na wala nang naglilinis. Dahil wala na si Lilian, ang bawat sulok ay nagsimulang magpakita ng dumi at kalat, isang refleksyon ng unti-unting pagkabulok ng pamilya. Sa sala, ang sigawan ni na Camila at Adrienne ay tila mga hiyaw ng mga hayop na nakulong sa isang bitag. "Adrienne, look at this!" Sigaw ni Camila habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ay ngayon ay namumutla at balisa. "Ang management ko, kinansela ang contract ko. Sabi nila, ang mga brands na nire-represent ko ay ayaw madawit sa skandal ng pamilya mo. Paano na ang mga bookings ko? Paano ang lifestyle ko?" "Manahimik ka, Camila," bulyaw ni Adrienne. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at tensyon. "My business is falling apart at ang inaalala mo lang ay ang mga bookings mo. I have billions of pesos at stake." "Billions? Are you sure may billions ka pa?" tanong ni Camila. Ang boses ay puno ng lason. "Kasi as of 5 minutes ago, pati ang kotseng pinagamit mo sa akin ay nire-report na as for repossession ng bangko. You lied to me, Adrienne. Sabi mo you are the most powerful man in Charleston. Bakit ngayon? Hindi ka man lang makapag-order ng breakfast dahil black ang cards mo." Sa isang tabi, si Doña Veronique ay nakaupo sa kanyang silyang ginto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rosaryo na tila ba maililigtas siya nito mula sa kahihiyan. "Adrienne, gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng malaman ng mga kaibigan ko sa charity circle na wala na tayong pondo. Ang hiya ng pamilya Hale ay hindi dapat mabalasuba." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrienne. "Hiya, ma? Wala na tayong hiya. Wala na tayong kahit ano." Mabilis siyang tumayo at tumungo sa kwarto ni Lilian. Sa kanyang isipan, mayroon siyang isang maliit na pag-asa, isang hangal na pag-asa na baka ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip at ang kanyang asawa ay naroroon lang, naghihintay na utusan siya. Pagpasok niya sa kwarto, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Ang hangin ay amoy malinis na sabon, ang mumurahing sabon na laging ginagamit ni Lilian. Iyon ang amoy na dati ay kinasusuklaman niya dahil amoy mahirap. Pero ngayon, ang amoy na yon ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Binuksan niya ang cabinet ni Lilian. Wala. Wala talagang kahit ano. Maliban sa isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa salamin, dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang sulat kamay doon ay maayos, matikas, at puno ng otoridad. Hindi ito ang sulat ng isang babaeng takot. "The foundation you built is not made of stone, Adrienne. It was made of my silence. Now that I have spoken, watch everything turn to dust." Nanginig ang mga kamay ni Adrienne. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kayabangan ay tuluyang gumuho. Naalala niya kung paano niya tinawag na walang kwenta ang babaeng sa loob ng 5 taon ay siyang tunay na nagpapatakbo ng kanyang buhay. Naalala niya kung paano niya ipinahiya si Lilian sa harap ni Camila, habang ang asawa niya ang mismong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na ipahiya ito. Isang malakas na ingay ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng mansyon. Hindi iyon ang marangyang kotse ni Adrienne. Mula sa bintana, nakita nila ang pagdating ng 3 itim na sasakyan. Lumabas mula sa loob ang mga lalaking nakasuot ng barong at bitbit ang mga legal na dokumento. Sila ang mga sheriff. "Adrienne, sino ang mga yan?" sigaw ni Doña Veronique mula sa ibaba.
Tumakbo pababa si Adrienne, ngunit bago pa siya makarating sa huling baitang ng hagdan, ang pinto ng mansyon ay formal na binuksan ng isa sa kanyang mga katulong. Ang katulong na dati ay tapat sa kanya, pero ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa. Pumasok si Attorney Rafael Cortez. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi agad nakilala ni Adrienne. Ang babae ay nakasuot ng isang madilim na asul na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabun at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Adrienne noon. Ito ay liwanag ng isang taong may hawak ng mundo. Lillian? Bulong ni Adrienne. Ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi siya tinignan ni Lillian. Sa halip, lumingon si Lillian kay Rafael. Attorney Cortez, pakisabi sa mga taong ito na mayroon silang 2 oras para i-vacate ang property na ito. Wika ni Lillian. Ang boses niya ay kalmado, walang halong galit. Ngunit bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang mansyong ito ay kabilang sa mga assets na kinuha ng Apex Holdings dahil sa hindi pagbabayad ng utang ng Holly Real Estate. You can't do this! Hiyaw ni Camila, sinusubukang lumapit kay Lillian. Sino ka ba sa akala mo? Asawa ka lang. Lumingon si Lillian kay Camila. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I am not just his wife, Camila. I am the owner of the bank that bought your soul. At sa loob ng 2 oras, pati ang gown na suot mo na binili gamit ang pondo ng kumpanya ko ay kailangang i-turn over. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakakasakal. Ang bawat paghinga ni Adrienne ay tila isang huling paghiling ng tawad na alam niyang hindi na kailanman darating. Ang mukha ni Adrienne ay tila isang puting tela na nawalan ng kulay, tuyot at walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa figura ni Lillian. Ang babaeng sa loob ng 5 taon ay itinuring niyang isang anino, isang dekorasyon sa bahay na walang sariling tinig. Ngunit ang Lillian na nakatayo sa harap niya ngayon ay may dalang awtoridad na tila nagpapaliit sa buong mansyon. Wait, Lillian, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Adrienne. Humakbang siya palapit. Sinubukang hawakan ang balikat ng asawa. Ngunit mabilis na humarang si Rafael. Mr. Hale, hindi mo siya pwedeng hawakan. Malamig na wika ng abogado. Inilabas nito ang isang makapal na asul na folder at inilatag sa ibabaw ng lamesang puno pa rin ang malalagkit na mantsa ng alak. Let's be professional. Here are the documents of the transfer of ownership. Ang Apex Holdings ay hindi kailanman naging iyo. You were just a proxy CEO. A face for the public, the real capital, the real power, and the 100% shares belong to Winona Hale. Winona? Bulong ni Doña Veronique. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito. Lillian ang pangalan niya. Anong Winona? Tumingin si Lillian sa kanyang biyenan. Ang matanda ay tila isang ibon na nabali ang pakpak, nakakapit pa rin sa kanyang gintong upuan na parang maililigtas siya nito. Winona is my real name, Ma. Panimula ni Lillian. Ang kanyang boses ay parang isang marahas. Nahanging amoy dagat, malamig ngunit malakas. Lillian was the name of the woman who loved your son. Lillian was the woman who cooked for you, who cleaned after your mess, and who stayed silent while you insulted her dignity. But Lillian is dead. Pinatay niyo siya sa mismong gabing ipinamigay niyo ang kanyang dangal sa ibang babae. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng mga sheriff sa background na nagsisimulang magkabit ng mga seized na stickers sa mga mamahaling painting sa dingding. Ang amoy ng pintura at bagong dokumento ay unti-unting lumulunod sa baho ng panis na pagkain sa sala. Hindi maaari ito, sigaw ni Camila. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. Adrienne, do something. Sabi mo sa akin lahat ng ito ay sayo. You promised me a life of luxury. Pinirmahan mo ang mga kontrata ko sa modeling agency gamit ang pangalan ng kumpanya. Lumingon si Lillian kay Camila.
Ang kanyang tingin ay puno ng pangmamaliit na tila tumatagos sa kaluluwa ng kabit. Iyon mismo ang magpapabilanggo sa asawa ko, Camila. Wika ni Lillian. Ginamit ni Adrian ang pondo ng Apex para sa mga personal na kontrata mo nang walang pahintulot ng board. That is embezzlement. At ang mga alahas na suot mo ngayon, lahat yan ay binili gamit ang perang ninakaw niya sa kumpanya ko. In short, you are wearing evidence. Napahawak si Camila sa kanyang leeg sa heirloom necklace na kinuha nila kay Lillian kagabi. Ang mga diamante na dati ay nagbibigay sa kanya ng ningning ay tila naging mga kadenang nagsisimulang sumakal sa kanya. Adrian, tell her she's lying! Pagsusumamo ni Camila, ngunit ang asawa niya ay nakatulala lang sa mga papeles. Dahan-dahang lumapit si Lillian sa kabisera ng hapagkainan. Hinawakan niya ang likuran ng silya, ang silyang kinauupuan ni Camila kaninang umaga. Sa isang marahas, ngunit eleganteng pagkilos, itinulak niya ang silya palayo at siya ang umupo doon. The board meeting is in 1 hour, Adrian. Wika ni Lillian habang tinitignan ang kanyang relo. Hindi ang relong ibinigay niya kay Adrian, kundi isang simpleng relo na may tatak ng kanyang tunay na tagumpay. Doon, formal kitang tatanggalin sa pwesto sa harap ng lahat ng taong niloko mo. But since I am a generous woman, bibigyan kita ng pagkakataon. Tumingala si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pag-asa. Lillian, please, I'm sorry. I was blind. It was Camila. She tempted me. Maayos natin ito, di ba? Mag-asawa tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lillian. Ang tunog ng kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng mansyon. Tila isang huling hantong ng kanilang pagsasama. Mag-asawa? Ulit niya. You didn't see me as a wife, Adrian. You saw me as a convenience. You saw me as someone who would always be there to pick up the pieces of your broken ego. But the board meeting isn't for us to fix things. It's for me to watch you fall. Tumayo si Lillian. Attorney Cortez, escort them out. I don't want the scent of betrayal lingering in my house when I return for the meeting. Habang pilit na inilalabas ng mga sheriff si Adrian, Camila, at ang umiiyak na si Doña Veronique, naiwan si Lillian sa gitna ng malawak na sala. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mantsa ng dugo mula sa tinik ng rosas. Wala na ang hapdi ng pasong kape. Ang tanging natira ay ang malamig at matigas na katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Ang silid ng boardroom sa pinakamataas na palapag ng Apex Tower ay tila isang kabaong nagawa sa salamin at asero. Napakalamig ng aircon, sapat na upang mamuoti ang hamog sa malalaking bintanang nakaharap sa buong Charleston. Ang amoy ng mamahaling leather na upuan at bagong imprentang mga dokumento ay nangingibabaw, isang amoy ng kapangyarihan na dati ay inaakala ni Adrian na sa kanya. Nakalubog si Adrian sa isang silya sa dulo ng mahabang lamesang mahogany. Ang kanyang tuksido kagabi ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at takot. Sa tabi niya, si Doña Veronique ay nakaupo ng tuwid. Pilit na pinananatili ang kanyang dangal sa kabila ng katotohanang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay parang mga estatwang bato. Walang emosyon, walang awa. Bukas ang pinto. Ang tunog ng marahang paghakbang ng mga takong ni Winona ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 1,000 araw ng pagtitiis. Pagpasok niya, ang lahat ng miyembro ng board ay sabay-sabay na tumayo bilang paggalang. Lahat, maliban kay Adrian. Maupo kayo, wika ni Winona habang tinutungo ang kabisera ng lamesa. Ang kanyang boses ay patag, parang isang malalim na lawa na walang alon. Inilapag ni Attorney Rafael Cortez ang isang makapal na asul na folder sa harap ni Winona. Sa tabi nito ay isang maliit na gavel na gawa sa madilim na kahoy. Let's begin, panimula ni Winona. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Mr. Hale,
Nasa harap mo ang listahan ng lahat ng pondong inilipat mo mula sa Apex Holdings patungo sa iyong mga personal na account sa loob ng huling 3 taon. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa $500 milyong. It was for the expansion. Hiyaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ginamit ko ang pera para palaguin ang kumpanya. You can't just accuse me of embezzlement. Expansion? Ulit ni Winona. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas. O para sa mga mansyon sa Paris na binili mo sa pangalan ni Camilla Rhodes? O para sa mga illegal na pautang na kinuha mo gamit ang mga pekeng titulo ng lupa bilang collateral? Narito ang lahat ng ebidensya, Adrian. Ang mga dokumentong pinirmahan mo habang iniisip mong masyado akong abala sa pagluluto ng hapunan mo. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang mula sa sentido ni Adrian. Dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng makinis na lamesa. Ang pawis na yon ay tila naging lason na nagpalabo sa pirma niya sa mga dokumento. Lillian, Winona, please. Pagsusumamo ni Adrian, bigla siyang tumayo at lumapit sa asawa. Sa harap ng lahat ng directors, lumuhod siya. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na sahig, isang tunog ng pagbagsak ng isang higante. I did it for us, para sa kinabukasan natin. Maayos natin ito. Don't do this to me in front of them. Maawa ka naman sa pamilya natin. Tiningnan ni Winona ang kanyang asawa na nasa paanan niya. Walang poot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at tuyong pagkapagod. Utang na loob, Adrian. Mahinang tanong ni Winona. Ang pamilyang sinasabi mo ay ang pamilyang itinaboy ako kagabi? Ang pamilyang pinalitan ako ng isang kabit sa gitna ng isang party? Ang pamilyang tinawag akong walang kwenta habang kinakain ang pagkaing binili ng pera ko? Hinarap ni Winona ang board. Bilang chairman at 100% owner ng Apex Holdings, formal kong tinatanggal si Adrian Hale sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanyang ito. Effective immediately. Ang lahat ng kanyang shares ay babawiin bilang bayad sa kanyang mga ninakaw na pondo. At ang lahat ng ebidensyang ito ay ipapasa na sa National Bureau of Investigation. No! Sigaw ni Doña Veronique. Tumayo ito habang hawak ang kanyang dibdib. Winona, hindi mo pwedeng gawin ito sa anak ko. Mapapahiya ang pangalan ng mga hali. Ang hiya namin. Ang hiya niyo, ma, ay matagal niyo nang isinuko nang hayaan niyo ang anak niyo na maging isang magnanakaw at manloloko. Sagot ni Winona. Inabot ni Winona ang gavel. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa isang malakas at tiyak na pagbagsak ng kahoy sa lamesa, ang hatol ay naigawad. This meeting is adjourned. Mr. Hale, may 10 minuto ka para lisanin ang gusaling ito bago kakalad ka rin ng security. Tumayo si Winona at lumakad palabas. Hindi man lang muling nilingon ang lalaking nananatiling nakaluhod sa sahig. Umiiyak at nagsisisi sa mga bagay na huli na para itama. Ang amoy ng kanyang kalayaan ay mas matamis kaysa sa anumang pabango. At ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho kasabay ng pagbagsak ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay tila naging isang nabubulok na bangkay ng karangyaan. Ang bawat sulok ay puno ng mga karton, mga lalaking nakauniporme na naglalabas ng mga kagamitan, at ang nakakasulasok na amoy ng alikabok na nagmula sa mga gamit na matagal nang hindi nagagalaw. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tunay na ugali ng mga taong naninirahan doon ay nagsimulang lumabas. Parang mga dagang nag-aagawan sa huling piraso ng pagkaing nalulubog sa baha. Sa itaas na bahagi ng hagdan, sa tapat ng kwartong ninakaw ni Camilla mula kay Lillian, isang marahas na paghila ng maleta ang bumasag sa katahimikan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Adrian, I need to leave. I have a career to save. Sigaw ni Camilla. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay sabog-sabog. At ang kanyang mukha ay punong-puno ng frustration. Isinisiksik niya ang mga designer bags at ang heirloom necklace sa loob ng isang overstuffed na bag. Leaving?
Ngayong wala na akong pera, iiwan mo ako. Bulyaw ni Adrian habang hinahablot ang braso ng kabit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang huling bakas ng kanyang pride ay naging purong pagkapuot. I gave you everything. I spent millions on you. Lahat ng ninakaw ko sa kumpanya sa'yo napunta. At ngayon, tatakbuhan mo ako? Don't touch me! Asik ni Camila habang marahas na iwinaksi ang kamay ni Adrian. You gave me those things dahil gusto mong magyabang. You used me as a trophy. Ngayon, wala ka ng kumpanya, wala ka ng mansyon, at baka bukas ay nasa kulungan ka na. Do you really think I'll stay here and rot with you? I'm not stupid, Adrian. Sa sobrang galit, sinubukang hablutin ni Adrian ang bag na hawak ni Camila. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling tela ay umalingaw-ngaw sa hallway nang mag-agawan sila. Bumukas ang zipper ng bag at nagliparan ang mga alahas sa sahig. Ang heirloom necklace na dati ay simbolo ng pamilya Hale ay bumagsak at tumama sa matigas na marmol. Ang mga diamante nito ay nagkalat na parang mga butil ng asukal sa gitna ng dumi. Magnanakaw ka! Sigaw ni Adrian, ang boses ay garalgal sa sakit at pagkabigo. You never loved me! Sino ba ang matinong tao na magmamahal sa isang lalaking tulad mo? Panunodyo ni Camila, ang kanyang tinig ay puno ng lason. You are weak, Adrian. You are nothing without your money. At alam mo kung ano ang mas masakit? Lillian was the only one who truly cared for you, but you were too arrogant to see it. You traded a diamond for a piece of glass like me, and now look at you. Pareho tayong basag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Camila, sapat na upang mapaupo ito sa sahig. Ngunit sa halip na umiyak, tumawa ang kabit. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Go ahead! Hit me! Yan na lang ang kaya mong gawin. Hiyaw ni Camila. Pero huli na ang lahat. I already called a lawyer. I told them everything about your illegal transactions. I gave them the documents. Sinisigurado ko na ikaw lang ang mabubulok sa kulungan. Hindi ako. Napako si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang sariling kabit, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang siya mismong nagdiin sa kanya sa kamatayan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Doña Veronique. Ang matanda ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang pinapanood ang magkasintahan na dati ay tinatawag niyang perfect match, na naglalabasan ng mga pangil sa isa't isa. Ang lahat ng kanyang pangarap para sa dangal ng pamilya ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, naging isang maruming palabas na mas masahol pa sa mga teleserye sa telebisyon. Walang nakapansin na sa ibaba ng hagdan, sa gitna ng mga sheriff na naglalabas ng mga gamit, ay nakatayo si Winona. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na coat. Ang kanyang muka ay kalmado at payapa. Pinanood niya ang eksena sa itaas nang walang anumang emosyon. Hindi siya nagalak sa nakita niya, ngunit naramdaman niya ang isang malalim na kumpirmasyon. Ang mga daga ay hindi marunong magmahal. Marunong lamang silang magnakaw hanggang sa maubos ang barkong kanilang kinapapalooban. At ngayon, ang barko ay tuluyan ng lumubog. Tinalikuran ni Winona ang mansyon at lumakad palabas sa liwanag ng araw. Sa likuran niya ang sigawan at pagmumura ni na Adrian at Camilla ay unti-unting humihina hanggang sa maging isang malabong ingay na lang ng nakaraan. Ang lobby ng Apex Holdings ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw na tila mga kristal, napakalinis at napakatahimik. Ang hangin dito ay amoy bagong selyadong mga dokumento at mamahaling kape, isang amoy ng tagumpay na dati ay pag-aari ni Doña Veronique. Ngunit ngayon, habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na espasyo, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglapastangan sa kaayusan ng lugar. Wala na ang kanyang draper, wala na ang kanyang mga alalay. Ang suot niyang bestida ay ang huling piraso ng seda na hindi pa naisusubasta, ngunit ito ay may mga lukot na hindi na kayang plansahin ng kanyang nanginginig na mga kamay. Sa kanyang kanang kamay, bitbit niya ang isang plastik na bag
mula sa isang murang grocery store. Sa loob nito ay may ilang piraso ng sibuyas at bawang na ang amoy ay pilit na kumakawala, sumasama sa malamig at sterile na hangin ng opisina. "Excuse me, miss," wika ni Doña Veronique sa receptionist. Ang kanyang boses, na dati ay naguutos at puno ng kapangyarihan, ngayon ay garalgal at tila nagmamakaawa. "Gusto ko sanang makausap si Wynonna. Ako ang kanyang biyenan." Ang receptionist, isang batang babae na dati ay yumuyuko. Tuwing dadaan siya, ay tumingin sa kanya ng may halong pagtataka at konting pandidiri sa amoy ng sibuyas. "I'm sorry, ma'am. Miss Hale is in a very important meeting. Do you have an appointment?" "Appointment?" Ako ang ina ng asawa niya. Asik ng matanda, pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling baso sa takot. "Wait here, ma'am," malamig na sagot ng dalaga bago bumalik sa pagtitipa sa computer. Makalipas ang kalahating oras ng paghihintay sa isang sulok, ang sulok na dati ay para lamang sa mga mensahero, ay lumabas si Rafael. "Miss Hale will see you for 5 minutes, Doña Veronique. Sumunod po kayo." Pagpasok sa malawak na opisina, nakita niya si Wynonna na nakaupo sa likod ng isang malaking glass desk. Nakasuot ito ng puting suit, ang kanyang mukha ay kasing kinang ng mga diamanteng dati ay ipinagkakait sa kanya. Ang katahimikan ni Wynonna ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Wynonna, hiya." Panimula ni Veronique, sinubukang palamuyutin ang kanyang tinig. Inilapag niya ang plastic na bag sa sahig, sa tabi ng kanyang paa. "Alam kong may mga pagkakamaling nagawa si Adrian. Bata pa siya, nadala lang ng tukso. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Ang hiya ng pamilya Hale ay nakasalalay sa'yo. Hindi mo pwedeng hayaang makulong ang asawa mo at mawalan tayo ng tirahan. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko sa charity circle?" Tumingin si Wynonna sa kanyang biyenan. Pinagmasdan niya ang mga kamay ng matanda. Ang mga kamay na dati ay palaging may hawak na pamaypay habang inuutusan siyang maglinis ng sahig. Ngayon, ang mga kamay na yon ay may bakas ng dumi mula sa grocery na bitbit nito. "Ang mga kaibigan niyo, ma?" Mahinang tanong ni Wynonna. Ang boses niya ay walang halong galit, kundi isang malalim na pagkapagod. "Ang mga kaibigan niyo na tumatawa na ngayon sa likod niyo dahil alam nilang wala na kayong pambayad sa inyong mga utang? Ang hiya na sinasabi niyo ay wala na nang simulan ninyong tratuhin ang ibang tao na parang basura dahil lang sa tingin niyo ay mas nakakataas kayo. Hindi mo naiintindihan." Pagsusumamo ni Veronique, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. "Wala akong matitirhan. Ang mansyon ay kinuha na ng bangko. Wala kaming pambili ng pagkain kung hindi mo kami tutulungan. Utang na loob, Wynonna. Ibinigay ko sa iyo ang anak ko. Ibinigay niyo sa akin ang isang lalaking sinira ang buhay ko." Sagot ni Wynonna habang tumatayo. "At sa loob ng 5 taon, binayaran ko ang utang na loob na yon sa pamamagitan ng pananahimik at pagsisilbi sa inyong lahat. Tapos na ang bayad, ma. Wala na akong utang sa inyo." Dinampot ni Wynonna ang plastic na bag sa sahig at iniabot ito sa matanda. Ang amoy ng sibuyas ay tila naging isang matalim na paalala ng katotohanan. "Ito lang ang maibibigay ko sa inyo," wika ni Wynonna. "Ang katotohanang kailangan nyo ng matutong mabuhay ng mag-isa nang walang ninanakaw na yaman mula sa iba. Attorney Cortez will handle the legalities of your eviction. Mauna na po ako." Lumabas si Doña Veronique mula sa opisina, bitbit ang kanyang plastic na bag. Habang naghihintay siya ng elevator, ang pinto nito ay bumukas at lumabas ang 3 kababaihan, ang kanyang mga dating kasamahan sa charity circle. Sila ay nakasuot ng mga mamahalin at makukulay na damit, nagtatawanan, at may dalang mga shopping bags mula sa mga luxury brands. Nang makita nila si Veronique na may dalang plastic na bag ng sibuyas at suot ang gusot na damit, biglang tumigil ang kanilang tawanan. Hindi sila lumapit. Sa halip, nagbulungan sila habang nakatingin sa kanya
nang may halong pandidiri at panunodyo. Is that Veronique Hale? My God, she looks like a street vendor. Dinig niyang bulong ng isa. Isang matinding init ng huling piraso ng kanyang hiya ang umakyat sa mukha ni Veronique. Yumuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa plastic na bag. Habang ang elevator ay mabilis na nagsasara, iniiwan siya sa dilim ng kanyang sariling kinahinatnan. Ang mga pasilyo ng gusali ng hustisya ay amoy lumang papel, disinfectant, at ang nanunuot na lamig ng katarungang walang kinikilingan. Ang puting ilaw mula sa kisame ay tila sumusuri sa bawat mantsa ng pawis at dumi sa suot na kahel na damit ni Adrian. Wala na ang kanyang mga designer suits, wala na ang kanyang mamahaling relo, at wala na rin ang bango ng tagumpay na dati ay tila ikalawang balat niya. Nakatayo si Adrian sa tapat ng isang salamin na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga malaya. Sa kabilang panig, nakita niya si Camila, ngunit hindi siya naroon para iligtas si Adrian. Si Camila ay nakasuot ng isang formal na itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos. At sa kanyang harap ay ang mga dokumentong magsisilbing pako sa kabaong ng kalayaan ni Adrian. Naging state witness si Camila upang mailigtas ang kanyang sariling balat mula sa kasong money laundering. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya laban sa lalaking dati ay tinatawag niyang mahal. Babe, I'm sorry, I have to survive. Ang tanging nabasa ni Adrian sa paggalaw ng mga labi ni Camila bago ito tumayo at lumakad palayo ng hindi lumilingon. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang katapusan. Maya-maya pa, bumukas ang mabigat na pintong asero. Pumasok ang dalawang sheriff. Ang isa sa kanila ay may hawak na dalawang bilog na bakal na nakakonekta sa isang maikling kadena. Ang bakal ay malamig at tila naglalabas ng isang aura ng huling hatol. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkadiin ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang mahigpit na pagkapit ng kandado ay tila isang marahas na sakal sa kanyang dangal. Ang bawat pag-ikot ng mekanismo ng posas ay nagbibigay ng isang tuyot na tunog ng pagsasara. Isang tunog na hudyat na wala na siyang kawala. Adrian Hale, you are officially under arrest for multiple counts of fraud, embezzlement, and falsification of documents. Wika ng opisyal. Habang inilalabas siya sa pasilyo patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, huminto ang mundo ni Adrian. Sa dulo ng hallway, malapit sa labasan, nakatayo si Winona. Nakasuot siya ng isang asul na coat na kasing kulay ng kalangitan sa labas. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng puot, at lalong walang bakas ng awa. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag ni Adrian. Huminto si Adrian sa tapat niya. Ang amoy ng kalsada at ng bakal na posas ay humalo sa amoy ng hangin na dala ni Winona, amoy ng kalayaan at ng bagong simula. Lilian, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang nag-aagaw buhay na hininga. Please, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na nagkamali lang sila. You still love me, right? Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik ako sa'yo. Tutulungan kita sa kumpanya. We can start over. Tinitigan siya ni Winona ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ni Adrian ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Kinuha ni Winona ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, ang relong Patek Philippe na ibinigay niya kay Adrian sa kanyang kaarawan na ngayon ay isa na ring ebidensya ng pulisya. Ang mga kamay ng relo ay huminto na sa paggalaw. The time has stopped, Adrian. Mahina hong wika ni Winona. Hindi lang ang relong ito ang huminto, kundi ang lahat ng pagkakataong ibinigay ko sa iyo sa loob ng 5 taon. I never hated you. I just realized that I love myself more than the version of me that stayed with you. Winona, please.
Sigaw ni Adrian habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palayo. "Huwag mo akong iwan dito. Mag-asawa tayo. Doña Veronique needs you." Hindi sumagot si Winona. Pinanood niya ang bawat hakbang ni Adrian patungo sa naghihintay na itim na sasakyan. Ang bawat tunog ng sapatos ni Adrian sa semento ay tila isang huling paalam ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Nang isara ng mga pulis ang pinto ng sasakyan, ang tunog ng pagtama ng asero sa asero ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang huling hatol na hindi na mababago. Ang sasakyan ay unti-unting lumayo. Nilalamon ng traffic at ng ingay ng lungsod hanggang sa ang anino ni Adrian ay tuluyan ng maglaho. Huminga ng malalim si Winona. Ang hangin sa Charleston ay tila naging mas matamis, mas magaan. Tumingala siya sa langit at nakita ang pagsikat ng araw sa kabila ng mga matatayog na gusali. Ang mga kadena ay wala na. Ang anino ay naglaho na. At sa unang pagkakataon, ang kanyang pangalan ay hindi na bulong lamang sa likod ng isang lalaki, kundi isang awit ng tagumpay na handa nang marinig ng buong mundo. Ang hapon sa Charleston ay may dalang kakaibang ginto. Isang malambot na sikat ng araw na tila humahalik sa ibabaw ng asul na dagat. Sa loob ng opisina ng Apex Holdings, wala na ang tensyong dati ay nakakasakal sa bawat sulok. Ang hangin ay amoy sariwang jasmine at bagong timplang tsa. Isang amoy na nagpapahiwatig ng katahimikan at kaayusan. Nakatayo si Winona sa harap ng malaking bintana. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang kanyang suot na cream-colored dress ay simple ngunit gawa sa pinakamataas na uri ng tela, sumasabay sa bawat banayad na paggalaw ng hangin mula sa tapat ng bintana. Bumukas ang pinto, hindi sa marahas na paraan, kundi sa isang magalang at maingat na pag-usad ng pintong kahoy. Pumasok si Attorney Rafael Cortez. "The restructuring is complete, Winona." Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong respeto at isang uri ng paghanga na hindi niya kailanman itinago. Ang mga empleyado ay masaya at ang mga investors ay may buong tiwala na sa bagong liderato. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ngumiti si Winona, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Rafael. Hindi ko ito magagawa kung wala ang katapatan mo." "You did the hard part, Winona," sagot ng abogado. "You survived." Pag-alis ni Rafael, lumakad si Winona patungo sa kanyang lamesa. Naupo siya at pinagmasdan ang isang maliit na potted plant sa gilid. Isang puting rosas na ngayon ay nagsisimula ng bumuka ang mga talulot. Noong nakaraang mga buwan, ang bawat rosas na hinahawakan niya ay may dalang tinik na nagpapadugo sa kanyang mga daliri. Ngunit ang rosas na ito ay iba. Ito ay itinanim niya sa lupa ng katotohanan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kaliwang kamay. Doon, sa kanyang ring finger, ay nananatili pa rin ang gintong wedding ring. Hindi niya ito tinanggal noong kainitan ng gulo. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil ito ang huling kadenang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sakripisyo. Hinawakan niya ang singsing. Ang metal ay malamig, ngunit ang kanyang balat ay mainit. Sa isang banayad na paghila, dumaos-dos ang singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang gaan ng kanyang kamay. Tila ba may isang mabigat na pasanin ang tuluyan nang nawala. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng isang tuyong dahon na nalaglag mula sa halaman. Ang ginto ay kumislap sa huling sikat ng araw bago ito tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Ganito pala ang pakiramdam ng malaya, isip niya. Hindi na siya si Lillian, ang asawang nagpapakamartir. Hindi na rin siya ang Winona na punong-puno ng paghihiganti. Siya na ngayon ay isang babaeng buo, isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sariling halaga higit sa anumang imperyong gawa sa ginto. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsa. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang mga palad, nagbibigay ng isang pamilyar na ginhawa. Pinagmasdan niya ang paglubog ng araw.
ang unti-unting paglamon ng dilim sa lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, bukas ng umaga, ang araw ay muling sisikat. Hindi para sa isang kumpanya, hindi para sa isang lalaki, kundi para sa kanya. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti. Nagtapos ito sa isang paglaya. At sa huling sandali ng hapong yon, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Winona. Isang malalim at payapang hininga ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sarili.